Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko pong batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay dito po sa TV Maria. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Palad po ang larawan ng paglago natin sa pakikipagkapwa. Nagsimula po tayo nung tayo'y pinanganak, nakatikom ang ating mga palad. Nakatikom kasi yung sarili lang nating hindi tayo komportable, sarili lang nating pangangailangan, ang ating hinaharap, ang ating nararamdaman. Ngunit habang tayo'y lumalago ay nagbubukas yung ating palad. At sa pagbubukas ng ating palad, natututo tayong magbigay at tumanggap ng pagmamahal. Nakakalungkot lang yung nagbukas na palad, nagsisimula na namang tumikom kapag ka nagdadamo tayo at kapag ka gusto nating manakit. Narinig po natin sa bersyon ni San Lucas ng Beatitudes, isinalin ito sa Tagalog na mapalad. Ibig sabihin, malaki ang palad. Malaki ang palad dahil handang magbigay at handang tumanggap ng pagmamahal. Nakita natin dito at narinig natin na nangaral si Jesus sa kapatagan, Sermon on the Plain. Kay San Mateo kasing bersyon ay Sermon on the Mount. Tila sinasabi daw ni San Lucas sa atin, sa kapatagan ang pangaral ni Jesus dahil dito tayo kumikilos, dito tayo namumuhay araw-araw. Kaya nga tila yung listahan ng mga mapapalad o Beatitudes ay mga aral na praktikal na gabay sa ating araw-araw na buhay. Ngunit katulad po ng ibang turo ni Jesus, yung pamamaraan ni Jesus, parang baligtad talaga yung mundo ni Jesus. Kaya nga yung listahan ni Jesus ng mga mapapalad ay nangangailangan ng radikal na pasya. Nangangailangan ng pagbabago. Ito yung hinihiling sa atin, radikal na pasya at pagbabago ang hinihiling sa atin sa ating paningin, sa ating mga pasya, sa ating pagpili, sa ating mga pinapahalagahan, sa ating mga pamamaraan. Kapag babasahan natin at babalikan natin yung mga punto sa Ebanghelyo, maiintindihan natin yung pananalita ni Jesus sa konteksto ng mga turo at kwento niya sa Ebanghelyo ni San Lucas. Salamat po kay Father Boy Agustin sa pagmumulat ng mga koneksyon at ng mga kahulugan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Tingnan po natin isa-isa yung sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, mapapalad ang mga dukha sa aba ninyong mga mayayaman. Ano po yung nais na sabihin ni Jesus? Kung titingnan po natin yung ebanghelyong isinulat ni San Lucas, ito po'y tinatawag na ebanghelyo ng mga dukha. Sapagkat tinatalakay po dito yung pagkiling at pagkalinga ng Diyos sa mga dukha. Hindi po ikinakatuwa ng Diyos na may mga mahihirap. Hindi niya ikinakatuwa ang karukhaan ng kanyang mga anak. Ano po yung nais na bigyang diin? Yung pagkalinga ng Diyos sa mga dukha. Mga dukha na isinasantabi at hindi pinapahalagahan ng lipunan. Makikita po natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, ikinuwento niya po yung hamon niya sa kanyang mga tagasunod, ipagbili ang iyong mga ari-arian, ibahagi mo ito sa mga dukha, sumunod ka sa akin. Ito po ay paanyaya na lubos na magtiwala sa kabutihan ng Diyos at hindi sa mga material na bagay, hindi sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, hindi sa katanyagan na lumilipas din. Si San Lucas din ang sumulat ng Gawa ng mga Apostol at doon
ipinaalala sa atin at ikinikwento sa atin na yung mga unang Kristiyano, handa nilang ipagbili yung kanilang mga ari-arian para makatulong sa mga nangangailangan. Bunga ng kanilang pagsamba, bunga ng kanilang panalangin, bunga ng kanilang pakikinig sa salita ng Diyos, ng bawat Eucharistia. Walang mahirap, walang nangangailangan kasi handa nilang ipagbili ang kanilang mga ari-arian para ipantulong sa mga dukha. Kaya nga mapapalad ang mga dukha. Sinabi din ni Jesus, mapapalad kayong nagugutom at sa aba ninyong mga busog. Maririnig natin tong umaalingaw-ngaw sa awit ni Maria, ang Magnificat sa kwento ni Lucas sa pagbisita ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Sabi dun sa awit ni Maria, He has filled the hungry with good things. Binusog niya ang mga gutom ng mga mabubuting bagay at pinalayas ng walang ni anuman ang mayayaman. The rich, He has sent away empty. Bubusugin ni Jesus yung mga nagugutom doon sa kwento ng pagpaparami ng tinapay at isda. Hindi ba kay Lucas din natin matatagpuan yung talinghaga tungkol sa dukhang si Lazaro na mumulang naman yung pinagkait pero paulit-ulit na nagkait sa isang dukha, pinagkaitan. At sa gawa ng mga apostoles, bahagi ng buhay ng unang sambayan ng Kristiyano, yung bumusog sa mga gutom. Bahagi ng pagsunod kay Jesus, yung makita si Jesus sa mga nagugutom. Ang mga sarili lang yung iniintindi ng mga busog na busog doon sa talinghaga ng mayamang hangal. Ngunit ang mga kumakalinga at bumubusog sa kapwa, yung kayang ibigay kahit ang kanilang buong mundo. Kung babalikan natin yung kwento ng balo na nagbigay ng kanyang kusing, sila yung nakakaranas ng kalam ng sikmura. Hindi ba kahit na yung mga unang Kristiyano, handa silang magsakripisyo, handa sila na kumalam kahit kaunti ang kanilang sikmura upang makabusog ng kapwa. Ikinikwento po sa atin ng kasaysayan ng Eucharistia na may panahon po na ang lahat ng nagsisimba nagdadala ng alay sa misa. Titipunin lahat ng alay na ito, ilalagay sa isang malaking mesa at kukuha ang pari ng mapagsasaluhan ng buong pamayanan. Ang bawat isa, kapraso lang dun sa bawat tinapay. Hindi kakain ng malalaking tipak ng tinapay ang bawat isa. Kapraso lang. Kasi lahat ng matitira dun sa mesa, ibibigay lahat sa mga dukha. Kaya napakaganda ng prinsipyo ng mga unang Kristiyano. Sabi nila, we will eat as little as we can so that we can share as much as we can to the poor. Ito yung tinatawag nating fast to feed sa panahon natin ngayon. Kakain tayo ng kakaunti, hahayaan nating magutom, hahayaan nating kumalam ang ating mga sikmura para tayo mabusog, para makabusog ng ating kapwa. Kaya nga mag-ingat po tayo, mayroon pong kultura at pinomeno na tila lahat tayo ay nagiging pain para sa atin. Yung tinatawag nating eat all you can, napapansin nyo ba kapag ka eat all you can, medyo mahal ang binabayad natin, ano? Kaya nga kahit na busog na tayo, nandito na yung kinain natin, kakain ka pa rin ng kakain kasi manghihinayang ka, mahal yung binayad ko. Kakain pa ako. Nagkakandasuka ka na, nagkakandahilo ka na sa busog, pero ang dami na namamatay sa gutom, ang dami na nagugutom na ating kapwa. Sabi din ni Jesus,
Mapapalad ang mga tumatangis sa aba ninyong nagsisitawa ngayon. Kay Lucas po, kay San Lucas, makikita po natin na yung pagtangis ay tanda ng pagmamahal at pagpapahalaga. Totoo nga naman, hindi ba sa buhay natin, sino ba at ano ba yung iniiyakan natin? Sa panahon ng kawalan, kapag ka nagkakahiwalay, kapag ka nawawala, iniiyakan natin yung mga tao at yung mga bagay na mahalaga para sa atin. Yung mga taong mahal natin. Sa kwento ni San Lucas, hindi ba yung babae, dahil sa pagmamahal niya kay Jesus, hinugasan niya yung paa ni Jesus ng sarili niyang mga luha. Tumangis para mahugasan ang paa ni Jesus dahil sa pagmamahal. Pinagmasdan ni Jesus ang lungsod ng Jerusalem at tumangis siya. Kasi ayaw magbalik loob ng Jerusalem. Ayaw magbago ng Jerusalem. Kinikwento din sa atin na yung mga babae ng Jerusalem, yung mga kababaihan ng Jerusalem, nang makita nila si Jesus na hirap sa pagpasa ng krus, tumangis ang mga babaeng ito. Tinuturo sa atin ng pagtangis, kailangan nating tumangis kapag mayroong kawalang katarungan. Kailangan nating tumangis kapag isinasawalang bahala ang Diyos, isinasantabi ang Diyos. Kapag hindi ipinaglalaban ang karapatan ng Diyos sa ating mundo, kapag hindi nagpapasakop sa paghahari ng Diyos, dapat mayroong pagtangis. May mga nakakalungkot nga pong dahilan ng halakhak. Yung mga humahalakhak, pansinin po natin yung sinasabi ng mga propeta. Yung paghalakhak habang tumatangis ang iba, nakakalungkot po ito. Yung mayamang hangal, tuwang-tuwa, dahil nagpapakasasa siya sa kanyang kayamanan. Nakakalungkot ito. Habang may tumatangis na dukha, may mayayaman na tuwang-tuwa dahil nagpapakasasa. Pinagtawanan si Jesus nang sinabi niyang natutulog lang yung bata na nais niyang gawan ng himala. Ang pagtangis ay hindi pagkakait ng kaligayahan. Para sa mga tagasunod ni Jesus, ang pagtangis ay paanyaya na damahin, ilagay ang sarili sa kalagayan ng kapwa, na tangisan ng pamamayani ng kasamaan. Si Jesus, sabi ni Pope Francis madalas, lumuha, tumangis, at naintindihan niya yung gutom, yung pangangailangan, yung takot, yung sakit na nararamdaman ng taong nasa harapan niya na nangangailangan. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, mapapalad kayong kinapupuotan, pinagtatabuyan at inaalimura dahil sa anak ng tao, sa aba ninyong pinupuri ng lahat ng tao. Alam niyo po, mababasa natin sa banal na kasulatan na kapalaran ng mga tagasunod ni Jesus, ng mga unang Kristiyano, ang makaranas ng karahasan, ng kalupitan dahil sa paninindigan nila para kay Jesus. Ngunit yung tila parusa, yung tila kahihiyan, nagiging dahilan ng pagdakila nila sa Diyos. Yung buhay ng mga tagasunod ni Jesus, yung buhay ng mga martir. Kaya nga yung mga martir, kapag sila ay naglalakad patungo sa lugar kung saan sila uusigin, kung saan sila babatuhin, kung saan sila susunugin, ipapako sa krus, pupugutan ng ulo. Iisa lang ang kwento ng mga martir. Umaawit sila ng mga awit ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos, sapagkat kaligayahan nila
na matularan si Jesus sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Si Jesus mismo, naranasan niya yung tanggihan, naranasan niya yung itaboy, naranasan niya yung karahasan, naranasan niya yung kamatayan. Alam natin yung kwento ni Esteban na ikinuwento sa Gawa ng mga Apostol. Siya ang unang Kristiyanong martir. At sinasabi sa atin na noong siya ay binabato hanggang siya ay mamatay, ang panalangin niya, Diyos ko, huwag niyo pong isisi sa mga umuusig sa akin ang kasalanan ito. Ang isang Kristiyano, ang isang tagasunod ni Jesus, sa gitna ng krisis, sa gitna ng hirap ng buhay, nagpapatawad, nagsasakripisyo, tinitiis ang hirap para mabigyan ng pagpupuri at para dakilain ang Diyos. Hindi papuri, hindi palakpak ng tao ang dapat nahangad ng isang alagad, ng isang tagasunod ni Jesus. Kung hindi yung pagsang-ayon ng Diyos, kung hindi yung katiyakan na natutupad niya ang kalooban ng Diyos. Dito po sa Beatitudes ng inisa-isa ni Jesus kung sino ang mapapalad, parang itinataas ni Jesus yung ating mga pangarap. Hindi na lang magkaroon ng bahay, lupa, matupad yung ating mga nais na makamit sa buhay, na magkaroon ng isang masayang pamilya, makapagpundar ng magandang bahay, mapagtapos ang mga anak. Hindi na lang ito ang pangarap ng isang tagasunod ni Jesus. Bilang mga tagasunod ni Jesus, itinuturo sa atin yung mga dapat nating pangarapin, makasama sa paghahari ng Diyos. Magkaroon ng kaligayahang galing sa Diyos. Maranasan ng habag ng Diyos, magtamo ng mga ipinangako ng Diyos, makita ang Diyos, magkamit ng karangalan ng mga anak ng Diyos. At ang mga pangarap na ito, ang dapat na magpakilos sa bawat Kristiyano. Ito dapat yung gabay natin sa lahat ng gagawin natin, sa hanap buhay natin, sa pagpupundar natin, sa bawat pasya natin, sa pagsasagawa natin ng ating mga tungkulin. Hamon ito para sa ating lahat upang dito pa lamang sa lupa, maranasan na natin ang langit. Maging patikim ng langit yung buhay natin dito sa lupa. Na makiisa na tayo sa pagtatatag ng paghahari ng Diyos. Na maghari sana ang katarungan, ang pag-ibig at ang kapayapaan. Para ang bawat Kristiyano, ang bawat tagasunod ni Jesus dito sa lupa, ang maging paglalakbay niya mula langit dito sa lupa, patungo sa langit sa buhay na walang hanggan. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.